Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, another reaction ulit ang ating gagawin. Oo, actually marami na tayong dapat reaksyonan pero dahil busy ang lola, hindi nagagawa agad. So ayun, for today's video reaction ulit. So ayun, ang ating re-reactionan ngayon ay about sa latest video. Latest video ni Krishna. Yung first time niyang ipinakita ang kanyang bahay sa kanyang mahal na ina. Oo. So, nakita niyo naman kung ano ang naging reaksyon ng kanyang nanay. 'Di ba? So dito, masasabi ko lang talaga na how lucky Krishna's mom she is, 'di ba? Bibihira, 'di ba? Sa mga ganong nanay or anak, oo, ang makakapag-provide agad sa ganong edad na yung mindset nila ay para sa family. Alam niyo ba 'yon? So, sa sobrang tuwa ng nanay niya nung makita yung bahay na yun, dahil nga sabi ko nga sa inyo, sa sobrang layo ng distansya ng bahay ni Krishna at saka yung kanyang farmhouse ay hindi ganun kadali na makapunta ang kanyang parents. Maliban sa kanyang tatay. Kasi una-una yung transportation. Kasi nga guys, malayo talaga. So, nakita natin kung gaano ka-emosyonal ang nanay ni Krishna na nang makita yung bahay na yun. 'Di ba? Marami ang naantig sa binitiwang salita ng kanyang nanay na sabi niya, dati Okloy, nakatulda ka lang. 'Di ba? Yung luna ba? Ngayon, may bahay ka na. O, di ba? Sumagot naman ang Okloy na hindi man lang yan akin, hindi ko man lang bahayan, ma. Oo, sa atin man yan lahat, di ba? Doon talaga lalo kang mapapahanga sa isang Krishna na ganun siya ka focused, ganun siya ka motivated na bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Siguro naiisip niya, hindi pa huli ang lahat, 'di ba? Naiisip ba ni Krishna na siguro hindi pa huli ang lahat para malasap ng magulang niya ang buhay na pinapangarap niya noon pa man. Hindi lang niya magawa dahil of course kulang siya sa pangangailangan, kulang siya sa financial, moral support, solo niya, yung ganun ba? So, from that, hindi tumigil ang isang Krishna na mangarap. 'Di ba? Siguro of course naman, sinasamahan niya ng dasal na balang araw makikita ng Diyos yung kanyang pangarap, yung kanyang struggle na hindi na niya iniisip ang kanyang pansariling kapakanan, bagkus iniisip niya kung paano niya mababago ang buhay na meron ang kanyang pamilya. At ito na nga, siyempre 'di ba, ginamit ng Panginoong Diyos ang isang pugong biyahero para makita siya sa lugar na hindi nababagay sa kanyang pagkatao, bagkus hindi yun niya inaalintana yung maaaring aksidente na pwede niyang maranasan sa pagpapasa ng troso, pag-uuling, dahil lang sa kagustuhan niya na
ayaw niya makaramdam ng kagutuman ang kanyang pamilya. 'Di ba? Kaya, nung nakita niya si Sir Paul, yung offer sa kanya na magtrabaho ay hindi talaga siya nagdalawang isip. Kasi ang sagot nga niya doon is, kung okay sa inyo, ganon, di ba? So, dahil ayun, fast forward, nabigyan siya ng pagkakataon na ganon, yung tulong na ibinigay sa kanya ay hindi talaga niya sinayang. Oras, minuto, araw, pinahalagahan niya. Diba? Pansamantala, nagkaroon man siya ng matinding pagsubok, umiyak siya, naglupasay, pero bumangon. Diba? Kasi naisip niya na ito na yon. Ito na yung kaloob ng Diyos. Pagyayamanin ko to. Pagtatrabahuan ko para makita ko yung resulta at unti-unti matupad ko yung pangarap ko para sa pamilya ko. So, unang-una na inano niya, dahil ang pinakagusto talaga niyang unang makuha ay ang lupa na yan. At isa pang dahilan ay doon sa, kumbaga, agwat doon nakahimlay ang kanyang mga kapatid. 'Di ba? So, dahil sa pagpupursige niya, nag-ipon siya, magkano mang halaga ang natatanggap niya, nasasahod niya, inipon niya yun. Sininop niya, bagkus gumagastos siya, pero talaga naglaan siya ng portion sa perang nakukuha niya para itabi niya dahil yun talaga ang pangarap niya, makapagpatayo ng maliit na kubo-kubo, hindi man yung kubo, kay bahay talaga yun literal. 'Di ba? So, akala ng mama niya ngayon na nandyan na yan, akala ng mama niya ay parang video-video lang. Kumbaga, ang ano nga niya is picture versus reality. So, napabuntong hininga siya nung nakita niya na hindi talaga siya makapaniwala. 'Di ba? Ang tagal niyang nakatitig, nakaharap doon sa bahay niya. Kasi guys, yung bahay talaga na yun, simple lang. Simple yung bahay na yun, up and down, ganyan. May terrace, pero unang-unang mamamangha ka doon, sa palibot na terrace, palibot din yung magandang view na makikita mo. Yung bahay ay hindi malaki. Oo. Kumbaga sa condominium ay studio type. Ganon. Pero yung bahay na yun, kung mapupunta kayo doon, kung mapapasok nyo yun, bahay na mararamdaman nyo na punong-puno ng pagsisikap, punong-puno ng pangarap, di ba? Punong-puno ng sakripisyo para mabuo yun. Di ba? Kaya kumbaga na-touch talaga tayo na makita ang reaksyon ng kanyang mama na napabuntong hininga, tumitig ng matagal, na kahit inikot niya yung bahay, baba at taas, hindi pa din siya makipaniwala. 'Di ba? So kung mapapansin niyo sa taas, tumalikod na lang siya kasi napaluha talaga siya. Sa tuwa, 'di ba? Sa pagpapasalamat na hindi niya sa hinagap nila, ano ba sa hinagap? In their wildest dream na hindi nila inaasahan na magkakaroon sila ng bahay na ganyan. 'Di ba? Maliit lang 'yun. Pero sobra-sobrang pag-appreciate ng kanyang mga magulang. Na sobra silang napaproud sa kanilang ukloy. 'Di ba? At lalo akong natuwa doon nung sinabi ni Krishna na pag natapos yung bahay na yon, magtutulong naman sila ni Inday Ugdot para sa bahay ng kanyang mga magulang. So dito natin makikita guys kung gaano kabuti ang puso ni Krishna.
Kung gaano siya ka-responsible na talaga namang panindigan yung pangarap niya na gusto niyang maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Diba? Na ayaw na niyang balikan yung mag-skip sila ng kain, na yung alam na niya na walang mauulam, na bigla siyang lalayo para lang hindi alam ng magulang niya na maghahanap pala siya ng paraan para lang makakain, makabaon yung kanyang mga kapatid. Diba? So, alam nyo yon yung hindi ba explain ang reaksyon ng kanyang mga magulang? Diba? So, ito sasabihin ko na naman sa inyo. Sa mga nangbabash, mga naghuhusga kay Krishna, diba? Dito pa lang magkaroon na kayo ng kaunting kahihiyan sa mga pinagsasabi nyo o binibintang nyo kay Krishna. Diba? Kasi lahat yan pinaghirapan niya. Diba? Yes, grateful siya sa mga nagbibigay sa kanya. Pero most doon ay puro kanya. Sakripisyo niya. Solo niya. Guys, diba? Appreciated niya yung mga natatanggap niya na mga tulong, of course. Hindi man niya hiningi yun. Kusa yun ibinigay. Pero overall, sa kanya talaga yan. Diba? Kaya Krishna, of course, ugdot ipagpatuloy nyo yan. Malayo pa ang mararating nyo. Andito lang ang mga taga-suportan nyo nakasubaybay sa kung ano man ang gusto nyo. Laban!